Isang magandang umaga po mga kasama, mga kabagwis natin dyan, mga kaibigan, katoto at mga ka-JRB panatiko. Welcome na naman po sa panibagong video vlog na ating itatapik dito sa Lakbay Aral with JRB. Muli, ito na naman si JRB, ang kalad ka rin sa kalsada na magbibigay sa inyo ng isang maganda na naman at kapupulutan ng magandang idea sa larangan ng ating industriya. Ngayon mga kasama, tayo ay gawa ng isang videos na naman dahil ito ay patungkol na naman sa isang katanungan na gaya ng pangako ko sa inyo, ang katanungang maganda gagawin nating topic para lahat tayo ay makikinabang. Ngayon, meron kasing isang nag-comment sa atin doon sa storyline. So pag nag-comment ka kasi sa storyline, alam naman natin yan, sa messenger ang punta, Ang sabi nila, pa-carbo-carbo load pa daw tayo. Sa kanya nga daw, kung ano yung feeding niya, yun na din daw ang ginagamit niya. Nevertheless, kung saan siya mag-e-exam, Sa akin naman gaya ng sabi ko nga sa inyo, in due respect, iba-iba tayo ng proseso at pamamaraan. Kung hiyang ka dyan, sir, hiyang ka dyan. Pero, sabi ko nga sa inyo, sir, iba ang may alam. Okay? Ngayon, itatapik natin yan. Ano nga ba ang objektibo ng pagka-carbo load? At ano nga ba ang bentahe at advantage niyan? At may pinagkaiba ba yan sa paghahanda sa regular na pag-e-exam at dun sa mga malalaking eksaminasyon o yung tinatawag nating mga national event? Okay? Sagutin natin. Ang objektibo ng pagka-carbo load, nandiyan na mismo, sa salitang carbo loading. Naglo-load tayo ng extreme carbo for the purpose of what? Yun sana, Yun sana ang lagi nating itatanong. Sasabayan natin ang tanong lagi sa sarili. Kung bakit? Para hindi naman tayo, kumbaga, ang dating natin, di naman tayo nagiging inosente sa pagkokomento. So, gaya na sabi ko, in due respect sa'yo, sir, kung diyan ka hiyang, it's okay. Kasi yung feeds naman na ginagamit natin, supposed to be merong carbo content naman yan. Depende na rin kasi yan sa atake mo sa araw ng examination kung ano yung mga binibigay mo. Baka hindi namin alam, nagbibigay ka pa pala ng iba't ibang pamamaraan o feeding program mo during sa araw ng exam. Kaya lang sa amin, iba ang atake ko. Iba rin ang perspektibo ko. Ngayon, babalik tayo dun sa topic. Ngayon, bakit tayo naglo-load ng extreme carbo sa ating alaga? Gaya ko, may 4 na objektibo ko para dyan. Ngayon, sa akin kasi ang haba ng keeping days ko, it's 5 days. Para enough rest talaga sila, para kumbaga yung kanilang mga muscle and ligament mag-refresh. Masigurado ko yung smoothness, saka masigurado ko yung enough rest nila para nang sa ganun maging mas lalong kalmado sila. Binibigyan ko rin sila ng masahe kung kinakailangan para nang sa ganun mas lalong ma-relax sila. And then, unang objektibo ko sa pagka-carbo load is yung magpasok talaga ng extreme carbo. Kasi nga po, yung carbo ay nagiging susi ng kanilang enerhiya. Nandun po yung pangalawang objektibo. Bakit enerhiya? Because alam naman natin, ang carbohydrates, especially ang ginagamit ko ay rice, Alam naman natin sa mga dry matter computation ng mga buto, ang mais compulsory ng 11% carbo content. Ang rice, whatever it takes, kung ano man yan, it composed of around 55 to 60% carbo content. And then hindi lang yan kasi ang purpose nun. Alam naman natin, once na dissolve ang rice, at alam naman natin ang content ng rice is highly glucose, And then sa alaga natin,
once na highly glucose ang ini-intake nila at mataas yan, so ang other form yan pag na-convert ng katawan is sugar. Alam naman natin sa avian, ang sugar is main source ng kanilang energy. Ang carbohydrates naman, yan ang nagtumutulong o nagpo-promote sa kanilang bone and muscles para maging matatag. So yan yung isang objektibo. At pangalawa, ang pagpasok ng enerhiya. Third one, naglilimit ho ako ng water intake, di ba? Pero sabi ko sa mga nakarang video, walang limit ako sa water. Bakit wala akong limit sa water? Dahil ang carbo loading ko nga ay rice, kusa na po silang nagpipigil because the rice itself mataas po sa water content. So masisigurado nyo kung ano ini-intake nila, may enough water capacity sila na magagamit naman natin to control o modulate pagdating sa araw ng examination. Tayo ang ko-control using our preliminary method, kung ano man po yung mga ginagamit natin during the pointing hours. Kaya nga sabi ko sa inyo, you should know your supplement well. Ang pang-apat na objektibo kung bakit yun ang purpose ko, no, is para po mabilis ang dissolvent. Maiwasan natin ang problema para doon sa paghahanda natin sa darating na examination na usually maraming nagme-message sa akin, sir, hindi nagtunaw ang alaga ko, sir, ganito nagka-problema ang digestion ng alaga ko. Because of what? Papalit-palit po kasi tayo ng feeding feeds, no? Bigla nyong siniship yan doon sa carbo loading ships, sa carbo loading feeds ninyo. Sa kaya nga po may tinatawag tayong gradual changes. Ngayon, kahit na mag-sudden changes ako, kung ang feeding ko naman is walang pinag-iwan sa soft dietary, sa palagay nyo magkakaproblema ako dun sa tinatawag na pag-hold of guts o hindi pagtutunaw. Ngayon, dahil since soft ang binibigay natin sa kanila, it's easy to dissolve, it's easy to absorb ng katawan nila, no? Yun mga kasama, yun yung objektibo. At yan ang bentahe nila kasi ang bilis nilang dinidissolve. Ngayon, during the day of exam, huwag po tayong matatakot na basa ang kanilang inilalabas, no? Bakit huwag kayong matakot? Kasi nga, during the day of exam, doon tayo magre-regulate. Kaya nga, during the day of exam, ang dala-dala natin is corn, pellets, and sa akin corn, pellets, and Quaker oats ang dala-dala ko. Ngayon, meron kang 3 to 4 hours to regulate para maitama mo yung kanilang moisture during the examination day. So, doon tayo magkakaiba-iba kung paano natin natakihin yun. Dahil during that hour, that examination day, water is surely banned. Bawal po sa amin yan. Mortal sins po ang pagpapainom ng tubig during the day of exam. Dahil once na yan ay napasukan sila ng tubig during the day of exam, maaantokin po ang ating alaga. Bababa po yung kanilang level ng peak. So mangyayari po, ang mahihirapan na tayong mag-recovery para sa right point nila. Kaya nga po tayo may formulation na tinatawag na rehydration formula for the purpose na yun ang gagamitin natin in terms na need natin sila, no? In terms na need natin sila bigyan ng moisture. So wala nang maraming pasikot-sikot, wala na kung ano-anong binibigay, wala na yung basta wala na kung ano-ano, kasi yung objektibo na kailangan natin nandoon lang. So doon tayo nag-a-adjust doon sa sudden hours requirements natin para may adjust natin ang ating mga mag-aaral during the examination day through pointing methods. Ngayon, siguro naman malinaw sa inyo ang perspektibo at objektibo ng sinasabing carbo loading. Ngayon,
ano ang pinagkaiba ng atake sa pag-carbo load during ordinary examination and national examination. Sa ordinary kasi, alam naman natin yan, magpaparisan lang tayo, no? Tayo ang hahanap ng kapares, although magandang mag-carbo load rin, pero ibinibigay natin yung max out. Kasi nga po, hindi tayo nagko-control sa kanilang body weight. Ibigay natin yung extreme. Ngayon, kung national naman ang mga eksaminasyon na papasukan ninyo, ang last 2 days is very critical. You should plan it well kung ilan ang gusto nyong weight deduction na gagamitin bago mag-submit, and then from that, kailangan kabisado nyong kapain ang kanilang pangangatawan para nang sa ganon, napaplanning ninyo from original weight nila, how can you deduct it into maximum, no? So kinokontrol, kasi malay nyo last 2 days, pag naobserbahan nyo nag-carbo load kayo at medyo pigil na silang kumain, no? At uminom ng water, doon mag-a-adjust na kayo. Ibig sabihin, from that point, pwede pa silang bumabaron up to 60 grams, no? Kaya tinitimbang yan bago natin i-analyze. So kung gano'n ang punto nila, obserbahan nyo lang. Pagdating ng hapon, kung titikim lang din talaga sila, yun na talaga yung ideal weight nila. Excuse me mga kasama, may nakaalala sa akin. So on the last day ng carbo loadings ninyo, at ganun pa rin ang scenarios ninyo, no? Makikita nyo na yun talaga yung level na pwede nyo silang patakin na up to dun sa tinatawag nating level of deduction. Kasi ang level of deduction talaga, pag magko-compute tayo sa last 5 days, doon kayo makukuha ng weight in nila para tingnan nyo yung original class of weight nila. Kasi sabi ko nga, meron silang tinatawag na natural drop weight, no? Then doon, galing doon, inaalalayan ko na sila para makuha ko yung maximum deduction kung ano yung kinakailangan. Ngayon, about sa pagdideduction, about dyan sa mga consideration, meron tayong weight management videos. I-search nyo lang dito sa aking channel, sa Kaalamang Natural TV, at sigurado mapapanood nyo yung pagbaybay ko doon sa weight management, no? Kung paano mag-deduction. Idugtong nyo ang videos na to, no? Para kayo ay maliwanagan. So, ngayon, doon sa nagko-komento sa atin na biglang kinundi na niya yung carbo loading nga na ginagawa natin, and then suddenly biglang tinanong niya kung kaya kong i-explain kung bakit ganon ang ginagawa ko. Ito na yung hinahanap mo, sir. Kalimutan ko lang yung pangalan kasi few days ago na yon, nakatutok ako doon sa aking event na ginagalawan, kaya hindi ako nakagawa ng videos agad. But yung nire-request niya, ito na yon. Sinagot ko na through videos para lahat tayo makarinig mismo ng aking kasagutan. Ngayon, hindi ko pinagmamalaki yan. Long time tested ko yan. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, sir, na sa last carbo loading ninyo is natural feeding kayo, it's okay. Nasa iyo yun, method mo yan. Sabi ko nga sa inyo, sir, kaya yan ang ginagamit ko. Wala na akong pambili ng patoka, di ba? Kaya nagkakanin muna ako. Magtyaga muna sila sa kanin para makabawas naman ako sa pambili ng patoka. Pero regardless, whatever it takes, that method is long time proven. And then inaanyayahan ko pala kayo, no? Abangan ninyo sa darating na Mayo ang pagtatagpo uli ng JRB at ng San Termo, ang pagbabalik, no, ng dalawang duo. Kaya abangan nyo yan dito sa North Sector. Yan ay magaganap ngayong Mayo. Kaya nawa sana mga kasama, huwag kayong titigil sa pagsuporta dito sa aking channel. At sabi ko nga sa inyo, lahat ng ilalabas kong videos, siguradong kapupulutan nyo ng aral, learnings at idea. Kaya kung nagustuhan mo ang videos na to, ano pang iniantay nyo? I-like, share and follow na rin, lalo na doon sa mga bago pa lang na natagpuan ng aking channel. And then hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos na ina-upload. Kaya hanggang sa mga susunod mga kasama na videos natin na-upload, magsama-sama tayo sa mga darating na araw pa at sa magagandang topic na ating ibabahagi at sa pagsagot sa mga katanungan at komento
sa aking channel. Muli po, ito si Mr. JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat.